Eh, eto naman daw. Siguro eto naman po ang dahilan, mga boss Chipamo sir, ni Boss Jewel kung bakit napagtanto niya o napag-isip-isip niya na umattend na siya doon sa mga pagdinig. Bakit to mga kababayan? Sabi dito, Eddie Villanueva, payo sa anak na si Joel, pairalin ang konsensya at pananampalataya sa gitna ng sigalot sa Senado. Basahin natin yan. Sabi dito, hinimok ni si Bac Party List Representative Eddie Villanueva ang kanyang anak na si Senator Joel Villanueva na pairalin ang konsensya at pananampalataya sa pagdedesisyon sa gitna ng umiiral na alitan sa Senado. Siguro po, naiisip na din ni Joel Villanueva, putra guys, itong kasama ko, itong ibinoto natin, itong pinalit namin na Senate President, simula nung naupo bilang Senate President, wala pang magandang ginagawa. Pinatakas si Bato de la Rosa. Tapos, putukan sa Senado. Mga pagsisinungaling na sunod-sunod. Siguro nakukonsensya niya, ayoko dito. Mukhang kinakailangan kong lumipat na at maghalal na talaga. Kasi ngayon, ang sitwasyon, mga kababayan, si Win Gatchalian, acting Senate President lang po. Ngayon, kapag yung 12 pumasok at tapos itong si Villanueva pumasok din at lahat yan bumoto, palitan na natin si Peter Cayetano. Wala na po, tapos na po ang ilusyon ni Alan Peter Cayetano. Doon na po talaga matutuldukan at talagang ewan natin kung ano pa din ang gagawin ni Peter Cayetano, kung patuloy pa din hahawak at patuloy pa din niyang sasabihin na siya ang Senate President. Di ba? Tuloy, sa isang pagtitipon, sinabi ng ama ni Villanueva, na hindi dapat ibatay ng senador ang kanyang mga desisyon sa impluwensya ng mga kaibigan o kaalyado sa politika, which is, yan po sila, mga DDS. Di ba? Hindi naman po dapat ganyan talaga eh. Nagtataka nga po ako kay Robin Padilla, ang lakas ng loob at ang yabang na magsabi na sunugin niyo man po ako, mag-aamoy Duterte ako. Minsan pa doon sa isang hearing na pinatawag nila sila General Torre, ano sabi? Kung hindi lang po, kung sinabi lang po ng amo namin, ng boss namin na i-contempt itong si General Torre, kinontempt na sino po yung amo o yung boss na sinasabi? Mga Duterte po. Yun. Hayagan at may kakapalan na muka na ipinapamukha sa ating mga Pilipino na sila ay nagsenador para po sa iisang pamilya, para lang po sa mga Duterte, mga kababayan, hindi para sa Pilipino. Maitatanggi pa po ba yan, mga bossing? Hindi na. Di ba? Ganyan yung bloke o ganyan po yung samahan nung kay Alan Peter Cayetano. Siguro, hindi maatim, hindi kaya, hindi madibdib ni Villanueva, kaya a-attend na ako. At baka bumoto na din ng panibagong Senate President. Dahil tapos po yan, mga kababayan, ha? Tapos yung pag-iimahinasyon ni Alan Peter Cayetano na siya pa din ang Senate President kapag yung 12 plus etong si Villanueva ay bumoto na ng panibagong Senate President. Diba? Ewan ko kung ikandado ni Peter Cayetano yung Senado. Wala naman po tayo napala dun eh. First time in the history ng Senate na may putukan mga kababayan, na madrama ang Senate, di ba? Sabi ni Ma'am Merly Belen, papuntahin na kaya yang si Alan Cayetano sa Davao. Aso yan si Robin, sabi ni Lisel. Ng mga Duterte kapag sinabi sayad, tahol, bite. Kasi naman po, hindi naman din po natin masisisi, mga boss chief amo, sir, yang si Robin Padilla, dahil malaki po ang utang na loob ni Robin Padilla kay dating Pangulong Duterte. Dahil, kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte, hindi makakalaya si Robin Padilla po. Kaya, yan ang nangyayari, mga bossing. Ang talagang ipamukha sa mamamayang Pilipino na sila ay nagsenador para po sa mga Duterte. Hindi kagaya, ito mukhang si Villanueva ay nakukonsensya at
lilipat na. At kapag kaganyan po ang nangyari, mga boss chief amo, sir, syempre, yung impeachment ng Vice Presidente ho, mga kababayan, medyo magiging patas na. Ano? Kasi ang alam naman natin at talagang dahilan kung bakit po si Peter Cayetano ay nagpupumilit na maging Senate President ay dahil naman po doon sa impeachment, mga bossing. Tingnan niyo po no? Sa ilalim ni Peter Cayetano, sila Marcoleta, tingnan niyo, ipinipilit po isaksak yung 18 marites, mga kababayan, no? Doon sa kanilang mga Senate Green Committee po. 'Di ba? Bakit? Kasi sa nakikita natin na mga ginagawa nung 18 marites, mga bossing, ay gusto lang po nilang i-discredit yung mga tao, yung mga congressman, yung mga yung mga nagsusulong ng impeachment sa Vice Presidente. Yun lang naman po talaga eh. Kung kay Soto po ba mangyayari yung 18 marites? Hindi. Hindi makakaporma sa Senado yan. Bakit pa popormahin natin kung 25 milyong piso kada araw ang ginagastos ng Senado para po doon sa operasyon ng Senado. Tapos sasayangin lang po natin yung oras sa 18 marites na ang nakita na po natin doon sa mga hearing, doon sa mga interview nila, doon sa mga press conference nila ay pawang puro pagsisinungaling po. 'Di ba? Tapos hahayaan pa natin. Mahihiya nga po. Sabi ko nga sa inyo, mahihiya ang Palsus Unos, Palsus Omnibus dito sa mga kupal na ito. Bakit to? Doon sa Palsus Unos, Palsus Omnibus, isang mali na lahat. Sila ilan na po ba ang pagkakamali? Pati Loren Legarda, pati yung pagpapadala kay Bongbong Marcos, yung sabi nung isa, 3, sabi nung iba, o yung isa, 5. De Lima, mali din daw ho. Na oversight lang daw kay De Lima. Ilang beses pagkakamali. So ngayon po ba, kung ganyan na nakikita nyo sa mga press conference at dyan po sa mga interview sa kanila, iimbitahin mo pa ba sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi na. Dahil alam mo, 25 milyon po ang masasayang sa araw na iyon. Di ba? Ngayon, kailangan na po talaga silang pumunta. Di ba? Chonky putik na yan. Chonky Oloroso, shout out naman sa mga kasamahan ko na tanod sa Barangay San Martin de Porres, Parañaque City. Shout out sa mga tanod dyan, no? Mabuhay po kayo. No, lalong-lalo na kayo ay